Po sa lahat po ng mga Davercats at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates natin. And for today's video, let's talk about this issue. Dahil meron pong ilang mga balita na naglalabasan ngayon sa social media patungkol po sa misteryo ng diamond ring. So ang tanong ng marami, bakit nga ba nakatanggap o nagbigay si Bimbi Aquino ng special ni regalo para kay Raisa May Dizon? So kaya naman talagang very slay ang main character at mga kamarites sa social media. Hawakan nyo muna ang inyong mga milk tea dahil sa panibagong viral lore at kilig rumor na naman ang sumabog sa ating mga feeds. Matapos ang nagdaang viral moment kung saan nakatanggap daw di umano ang ating paboritong host actress na si Raisa May Dizon ng isang napakagandang ring, no? Pagkatapos siya makatanggap ng isang necklace, ring naman po. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't... So matapos nga ang nagdaang viral moment kung saan nakatanggap ang ating paboritong host na si Aling Maliit na si Raisa May Dizon ng isang napakagandang necklace or kwintas mula sa isa kanyang showbiz childhood friend na si Bimbi Aquino. Mabilis na namang kumalat ang panibagong balita. May panibagong regalo di umano si Bim kay Raisa at sa pagkakataong ito, isang diamond ring, sing-sing na daw, no? Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon o malinaw na pahayag mula sa kampo ni Bim at Raisa kung totoong may ibinigay na diamond ring, hindi napigilan ng netizen at ng mga stans or maybe na mag-speculate. Ano nga ba ang tunay na okasyon sa likod nito? May lalim na ba ang kanilang friendship patungong romance o simpleng sweetness at pure admiration lang ito ng isang tunay na gentleman? So sa isang komprehensibong at ultra vibes informative report, hihiwa-hiwalayin natin ang katotohanan sa chismis. Pag-uusapan din natin ang lalim ng simbolo ng singsing at diamante at magbibigay tayo ng malalim na pagsusuri kung bakit nga ba nagbibigay ang isang lalaki ng special na regalo sa isang mahalagang tao sa kanyang buhay. So ito na ang showbiz lore mula kwintas patungong singsing. Upang hindi tayo malito sa mga naglalabasang balita sa TikTok, Facebook at X, balikan muna natin ang timeline at pinagmula ng kwentong ito. So, ang Quintas Incident, the foundation, dito kasi nagsimula yung lahat eh. Noong nakaraang okasyong labis na ikinatuwa ng publiko ang ipinakitang kabaitan at pagiging galante ni Bimbi nang magbigay siya ng kwintas kay Raisa May. Kitang-kita ang tunay na saya at pasasalamat ni Raisa habang si Bimbi naman ay pinuri ng netizen dahil sa pagiging isang totoong gentleman na tulad ng kanyang mom na si Kris Aquino. Ang lumabas sa diamond ring rumor, kamakailan lamang naging laman ng mga showbiz chika channels ang balitang sinundan pa umano ito ng isa pang diamond ring. Kaya naman, ifa-fact check natin yung status kasi sa kasalukuyan wala pang formal na konfirmasyon o video proof na nagpapatunay na nagbigay nga si Bim ng diamanting singsing kamakailan. Yung social media reality, marami sa mga balitang ito ay bunga ng fan-made edits, clickbait headlines at mga haka-haka ng netizen na labis na kinikilig sa tambalang Bimbi at Raisa. Kailangan ba talaga ng okasyon para magregalo? Isang magandang punto na itinaas ng maraming nakakaunawa sa relasyon ng dalawa na kailangan nga ba palaging may kaarawan o Valentine's Day para magbigay ng regalo? Ang maikling sagot, syempre hindi. Why give out of nowhere, diba? It is the expression of admiration at just being moments, appreciation someone's effort and random acts of kindness and celebrating genuine friendship and creating happy memories. The just because energy sa modernong pananaw ng Gen Z, ang pagbibigay ng regalo ng walang partikular na okasyon o holiday ay tinuturing na mas matamis at mas taos puso. Ito yung tinatawag na spontaneous affection. Pinapakita kasi nito na naisip mo ang isang tao hindi dahil sinasabi ng kalendaryo, kundi dahil gusto mo lang siyang pasayahin. Pwede ring pure admiration and respect. Si Bimbi at Raisa May ay parehong lumaki sa mata ng publiko na pareho silang pumasok sa showbiz sa murang edad at parehong nakaranas ng matinding pressure sa industriya. Ang pagbibigay ng regalo, maging kwintas man yan or kahit anong simpleng bagay, ay isang simbolo ng respeto, paghanga at suporta sa paglalakbay ng bawat isa. Kaya naman ang simbolo ng singsing at diamante, kung sakaling magkatotoo ang balita at magbigay nga si Bimbi ng diamanting singsing kay Raisa, para sa sino mang espesyal na tao, ano nga ba ibig sabihin nito sa larangan ng psychological at kultura at relasyon? Sa traditional na kahulugan ng modern Gen Z perspective, ay sa psychological ng singsing ay pangako ng pag-ibig, kasal o formal na pagkasal or engagement commitment. Ito ay simbolo ng loyalty, deep bond o treasure partnership. Nagpapahiwatig ng kagustong magkaroon ng matatag na koneksyon or karangayaang walang katapusang pag-ibig or high value durability at your special and
irreplaceable. Pinapadama na sa tumatanggap na siya ay mahalaga at tinitingala. So sa kwintas, necklace or protection na pagiging malapit sa puso. Yun naman po yung pinakasimbolo ng kwintas. Na kapag binigyan ng kwintas, pinapahalagahan or parang sinasabi nito na malapit ka sa kanyang puso. This is gonna be a passion statement at sweet thoughtful gesture na nagpapakita ng affection nang wala masyadong mabigat na commitment. Yung singsing kasi bilang simbolo ng koneksyon. Ang hugis ng singsing ay walang simula at walang katapusan. Sa kulturang Pilipino, kapag ang isang lalaki nagbigay ng singsing sa isang babae, agad itong inaakalang pamamanhikan or panliligaw. Ngunit sa modernong panahon, ang singsing ay maaari ring maging simbolo ng pure loyalty at special valuation. Ang diamante bilang pagkilala sa halaga, ang pinakamatigas at pinakamalagang bato sa mundo. Ang pagbibigay ng diamante ay nangangahulugan na ang tingin mo sa taong yon ay unbreakable, rare at priceless. Bakit nga ba nagbibigay ng special regalo ang isang lalaki, no? Upang mas maunawaan natin ang galaw ng katulad ni Bimbi o ng kahit sinong lalaki na nagpapamalas ng kagandahang loob. Narito ang ilan sa mga psychological na dahilan or male gift giving, 'di ba? So, sabi po dito, may iba-iba kasi tayong tinatawag na love language, 'di ba? At isa sa mga love language nito ni Bim, yung kanyang primary love language is gift giving. So, hindi lahat ng tao ay magaling magsalita o maghayag ng damdamin sa pamamagitan ng salita or word of affirmation. Para sa marami, ang pagbibigay ng tangible item, lalo na ang alahas, ay ang kanilang paraan upang sabing iniisip kita, mahalaga ka sa akin at gusto kong maging masaya ka. So, ang epekto ng magandang pagpapalaki or chivalry good upbringing, si Bimbi ay lumaki sa ilalim ng gabay ng kanyang ina na si Chris Aquino, nakilala sa pagiging napakagalante at napakabait sa mga taong nakapaligid sa kanya. Natutunan ni Bim kasi na kapag may taong kang ginagalang o hinahangaan, hindi mo kailangan magtipid sa pagpapakita ng sweetness. Ang pagiging chivalroso, maginoo ay nakatatak na sa kanyang pagkatao. And of course, this is gonna be the expression of his admiration without pressure. Ang isang matured na lalaki nagbibigay ng regalo hindi upang manumbat o humingi ng kapalit, kundi upang ipakita ang kanyang unconditional appreciation, no? Ipinapadama niya sa babae na karapat-dapat itong tratuhin tulad ng isang reyna or prinsesa. Kaya naman yung comparative analysis and vibe check natin, ano nga ba yung kaibahan ng chismis sa totoong buhay na usapin? So, kasi po, 'di ba? Ang di umani diamond ring or kwintas ang formal na totoong naitalang regalo noong nakaraan. So, pag lumabas po yan, hindi pa po kasi siya confirm. Maaaring ito'y clickbait lang or FB pages na walang formal na pahayag mula kina Bim at Raisa. Na-overwhelm at kilig ang haka kumahanga sa magandang sama ng dalawang stars, no? Maging totoo man sa hinaharap ang balitang di umano'y diamond ring or manatili lang itong isang internet rumor, may dalawang napakalaking aral na ipinapaalala sa atin ng usaping ito. Normalize generosity and kindness. Hindi kailangan lagyan ng mali siya ang bawat magandang ginagawa ng isang lalaki para sa isang babae. Ang pagiging galante at sweet at ay katangian ng isang tunay na gentleman, 'di ba? Ang respect, value your friends ay pinapakita din ng samahan ni Bimbi at Raisa ay napapanatili ng magandang koneksyon at pagbibigay ng halaga sa mga kailangang kaibigan sa industriya, isang napakagandang halimbawa para sa mga kabataan. So, in totality, habang wala pang malinaw na konfirmasyong balita tungkol sa umano'y diamond ring, ang pinapahalagang katotohanan ay ang natatanging respeto, paghanga at sweetness na mayroon sa pagitan ni Bimbi Aquino at Raisa May Dizon. Maging kwintas man yan, rings or simpleng suporta sa bawat isa, pinatutunayan lamang nila ang pagbibigay ng regalo ay isang magandang paraan. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga umusubaybay at lagi pong nanonood sa mga updates po natin patungkol kay Mr. Bimbi Aquino Yap, Miss Raisa May Dizon at ilang mga Dover Cats. So for today's video, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga positive glow era, kung paano po nagbago at may babaguhin daw di umano itong si Miss Chris Aquino para kay Raisa May Dizon at kay Mr. Bimbi Aquino Yap. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube. And now, eto na, let's talk about this one. Dahil actually, yung slay main character natin, ang showbiz balita ng taon ay opisyal nang pumasok sa ating mga feed, no? Ang ating lamang queen of all media na si Chris Aquino ay umamin na babawasan na ng humigit kumulang 30%, no? Ito po, ano ba kayang sinasabi niya dito? Babawasan niya na raw yung 30% na iconic na kaartehan niya.
Mula sa kanya nakaka-shake tastic na chika or Chief Head of Insights and Content Analysis Campaign kasama ang Netflix Philippines hanggang sa kanyang pagpapakatotoo sa kanyang mga autoimmune condition, ipinakita ng ating showbiz culture icon na ang pagbabagong ito ay hindi pagkawala ng kanyang kinang, bagkus ito isang character growth at isang pang-turnover ng new leaf patungo sa mas grounded, authentic at emotionally mature na pamumuhay. Ngunit ang malaking tanong sa buong showbiz culture, ano ang naging epekto nito or impact ng toned down kaartehanin na ito kina Raisa May Dizon, si Aling Maliit at kay Bimby Aquino? So meron tayong komprehensibong positive report na naglalaman ng mas malalim at inspiring ultra vibes ng pagsusuri kung paano nagbunga ng mas matatag na relasyon, mas mataas na emotional intelligence, EQ at panibagong career energy ang pag-evolve ng kaartehan ni Kris Aquino para kina Raisa at Bimby. Para sa unang chapter, ang anatomy ng 30% less kaartihan. Bago natin busisiin ang ripple effect nito kay Bimby at Raisa, alamin muna natin ang core lore ng phenomenon na ito. Number 1, the grounded maturity without losing the brand. Hindi po ibig sabihin na wala ng kaartehan si Kris. Ang kanyang signature with high-class delivery at ang love energy ay andyan pa rin. Ngunit ang tinanggal niya, yung unnecessary extravagance at hyper-dramatic reaction. Ang ipinalit niya ang deep vulnerability at real talk tungkol sa kanyang kalusugan. So nag-shift na rin siya from luxury shopping to mindful living. Sa halip na luxury jewelry hauls, ang bago niyang obsession at stationary customized note cards at 1.c gel pens, mga gamit na tumutulong din sa kanya upang mapanatili ang kontrol sa kanyang mga kamay laban sa autoimmune symptoms. Ito ay isang solid halimbawa ng mindful coping mechanism na napaka-positibong ehemplo para sa kanyang mga anak at kabataang kasama sa industriya. And syempre, meron siyang authentic content creator era. Sa paglabas ng kanyang Chika or CHIKA episode, nakita ni Kris na ang modern content creation ay hindi tungkol sa pagiging pilit na perpekto, kundi sa pagiging tunay at relatable sa madla. So ano nga bang naging impact nito kay Bimby Aquino? From protective son to mature powerhouse. Si Bimby Aquino or Bim ay lumaki sa gitna ng spotlight. Nakita ng buong bansa ang kanyang paglaki mula sa pagiging cute na bata sa showbiz, connect hanggang sa pagiging matangkad at napakalambing na protektor ng kanyang ina. Paano nga ba nakatulong sa kanya ang 30% reduction sa kaartehan ng kanyang mami? So, si Bim Aquino po ay may tinatawag na emotional EQ, growth and professional inspiration, less pressure, authentic mentorship, independence identity at cultural evolution. Mas rich at mas rings at healthy na emotional dynamic. Nung nakaraang taon nga ng pamilya ng Aquino ay madalas sa papalibutan ng napakaraming showbiz drama at intense media scrutiny dahil sa pagiging mas chill at grounded ni Kris sa kanyang 30% less kaartehan era. Nabawasan din ang emotional strain at pressure sa mga pundasyon ng kanilang tahanan. And of course, nagkaroon ito ng tinatawag na positive outcome. Mas naging kalmado at may mas malalim na komunikasyon sa pagitan ng mag-ina at hindi na kailangan maging hyper-vigilant ni Bim sa bawat galaw ng media dahil si Kris mismo ay mas maingat at mas pinili na ang kanyang mga laban. And space to build his own identity, no? Dati kapag kasama ni Bim ang kanyang ina, madalas siyang napapailalim sa napakalakas na aura at iconic presence nito. Ngunit sa pagtotone down ni Kris, nagkaroon ng independence or nagkaroon si Bim ng mas malaking espasyo upang maipahayag ang sarili niyang boses at pananaw sa buhay. And of course, the supportive partnership, hindi na lang siya anak ni Kris, kundi isang katulong sa buhay at caregiver partner na may sariling maturity. Nakikita ng mga Gen Z netizen ang kanyang pagiging isang maasahan at maalagang magalang na Gen Z. So, and practical at life-oriented values. Sa kanyang financial and mental mindfulness, ang paglipat ng interest ni Kris mula sa ultra-luxury item patungo sa mga simpleng bagay tulad ng gel pens, personalized stationery, ay nagbigay kay Bim ng mas mahalagang aral sa buhay. Natutunan ni Bimby na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa karangyaan, kundi sa kalusugan, pagmamahal sa pamilya at kapayapaan ng isip. And of course, ang
pagtingin sa kanyang ina na lumalaban sa karamdaman ng may dignidad at may kaunting drama ay nagturo kay Bimbi ng matinding resilience at courage. Ang impact kay Raisa May from child star to Gen Z icon. Si Raisa May Dizon, ang ating paboritong aling maliit, ay isa sa mga pinakagigiliwang child stars na nakasama at nakatrabaho si Chris Aquino sa iba't ibang TV projects at crossover tulad ng kanilang iconic interaction noong My Little Bossings era at sa iba't ibang talk show. Ano-ano nga ba mga positibong epekto ng mga maunawain at mas chill na Chris Aquino sa takbo ng career at personal growth ni Raisa May? Siyempre, yung kanyang blueprint of sustainable career and longevity or showbiz sustainability. Si Raisa May ay nag-transition na mula sa pagiging cute na child star host ng Eat Bulaga patungo sa pagiging ganap na dalaga at versatile content creator or actress. And siyempre, meron siyang mentorship by example sa pagkakakita kay Chris na kayang mag-reinvent ng sarili mula sa TV host patungo hanggang sa digital content powerhouse Netflix. Nakuha si Raisa ng malinaw na blueprint na tutunan ni Raisa na hindi kailangan manatili sa lumang formula. Pwede kang mag-tone down at mag-adjust ayon sa edad at panahon nang hindi nawawala ang pagmamahal ng supporters. And syempre, the high key validation ng authenticity over print. Dati, ang pamantayan sa showbiz ay kailangan maarte ka, grandioso at palaging nakaglam. Dahil inamin ni Chris 30% na siyang hindi maarte, nagbigay ito ng go signal sa mga tulad ni Raisa May na maging tunay sa kanilang sarili o relatability. Si Raisa May ay kilala sa kanyang pagiging down to earth, natural na pamatay na komedya at pagiging tunay na Pinay. Yung pagtanggap ni Chris sa kanyang pagiging simpleng version ay nagbigay din ng diin ng authenticity is the ultimate flex, diba? And healthy work-life synergy at mental health. Advocacy. Nakikita ang nakababatang henerasyon tulad ni Raisa kung paano pinapahalaga ni Chris ang kanyang mental and physical health kumpara sa walang hupang pagtatrabaho. Positive influence ang naging inspirasyon ito para kay Raisa sa pangalagaan ng sariling kalusugan habang nagtatrabaho sa showbiz na nagbubunga ng mas masaya at mas balanseng pamumuhay. Kaya naman, upang mas lalo nating maunawaan yung impact ng pagbabagong ito, meron pong metrics no nakita tayo, 'di ba? Yung aspetong ng lumang 100% maarte era tsaka yung bagong 30% tone down. So talagang si Chris po kasi sa kanya pong era ngayon pinapakita niya yung good example for Bimbi and Raisa May, 'di ba? Alam naman natin si Miss Chris and dami na rin talagang nakarelasyon ni Chris, 'di ba? Iba-iba na rin. Pero ang turo niya kasi kay Mr. Bimbi kailangan maging siya mas maging genuine siya, tapos maging one-man woman siya, 'di ba? Yun naman yung gusto ni Chris para sa kanyang anak. Kaya yung pagbabago na to na nakikita natin for Chris Aquino, ito'y isang magandang halimbawa na talagang meron ding impact yung buhay ni Raisa May Dizon para dito kay Miss Chris Aquino. So sa kabuuan, si Bimbi Aquino ay nagdala ng mas malalim at emotional na maturity, mas matatag na pundasyon bilang anak at spasyo upang maging sarili niyang tao. At kay Raisa May naman, ito ay nagbigay ng patunay ng pananatiling grounded, authentic at may kakayahan mag-adapt sa panahon, ang tunay na susi sa matagumpay at mahabang career. Ika nga ng ating Queen of All Media, love, 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 ang panibagong kabanatang ito ay hindi lang basta pagbabago sa personalidad. And that's it for today. For more videos,